I'm Ms. Norimel Noliora po, Sales Director of RR City Realty and Team Leader of Team HomeQuest Guide. So, dito sa Team HomeQuest Guide, we aim to be your best guide in finding your home. Kaya, nag-feature po kami ng mga projects, housing projects na pwede nyo maging option or pwede nyo ma-consider if you are actively looking for your own home or even home rental investment. This live is specifically to feature one of our projects at Capas Tarlac, which is Brentwood Residences. Kung familiar po kayo sa Capas Tarlac, ang Brentwood Residences po ay 5-minute drive lang or 5 minutes away lang po sa Capas Junction. So itong Capas Junction po is andito yung mga major establishments, commercial establishments and services. Malapit din po doon ang public market and then yung mga grocery stores nandoon rin po. Sa schools po within Capas po, malapit din po sa Brentwood ang mga public school. So, very accessible po siya. And then kung gusto naman nating magpunta, or may kailangan tayong asikasuhin sa New Clark City, ang New Clark City po, ito po yung parang BGC po ng Region 3. So, 25 minutes away lang po ang Brentwood Residences sa New Clark City. Ang kagandahan naman din po kung malapit siya sa Capas Junction and New Clark City, ibig sabihin po, may maraming work kayong pwedeng mahanap. So, let's say you decide na gawing primary home ang Brentwood Residences at lilipat po tayo doon. So, pwede kayong makahanap or may mga work opportunities din. Kasi maraming mga commercial establishments and services. And then, kung tayo naman po ay OFW, or frequently nagta-travel tayo, either international or local, and kailangan natin ng malapit sa airport, good news din po dahil 35 minutes away lang po ang Brentwood Residences sa Clark International Airport. Kaya napakagandang location, isa to sa project na talaga natin sa Tarlac na nasa magandang location. Hindi siya malayo sa mga kailanganin natin sa araw-araw. And then, kung tayo naman po ay magpapa-Metro Manila, so kung tayo ay may sasakyan, from Brentwood Residences, pasok lang po tayo ng SCTEX, and then diretso tayo ng NLEX, and exit na tayo kung saan man natin kailanganin pumunta sa Metro Manila, like ang Balintawak, or kung kailangan nyo dito sa may Bulacan area. Kung tayo ay commuters naman, ang sasakyan lang po natin from Brentwood Residences, isakay lang po tayo ng tricycle papuntang Capas Junction. And then, from there, dumadaan na po kasi ang Capas Junction along MacArthur Highway po yun. So, from there, dumadaan na po mismo yung bus going to Cubao. At kung gagawin naman natin siyang home rental services or home rental investment, napakagandang investment kasi maraming ang mga work opportunities. So, ibig sabihin, yung flow, yung traffic ng tao doon, marami din. So, ibig sabihin, marami din pong possible na mag-rent. At pwede rin siyang gawing affordable staycation kasi, yun nga, malapit siya sa New Clark City and Clark International Airport. So, uso na ngayon yung residential is gawing Airbnb. Yun po, ang kagandahan dito sa Brentwood Residences. At syempre, bukod sa magandang location, accessible, ang good news pa, ready for occupancy na. At kahit ready for occupancy na siya, napaka-affordable po. So, nakikita nyo po dito sa ating background, dito sa may taas, for as low as 3,000 plus down payment, pwede ka na pong magkaroon ng ganitong bahay. Ito pong inner unit ng 2-story townhouse po. And then, ito namang end unit. Teka, lipat ako. Ayan. Para makita nyo lang yung difference. Ayan. Yung end unit, ganyan naman itsura niya. Ito.
So, ibig sabihin yung end unit naman no, is meron kang extra lot sa gilid. Yung end unit naman po ay as low as 8,000 plus monthly down payment. How much po monthly sa Pag-ibig? So, yun muna yung i-discuss natin. So, let's go ahead, discuss natin yung pricing. Ang pricing po no, is iba-iba siya, depende sa pwesto ng unit na mapipili natin. So, kung malapit siya sa secondary roads or kung malapit siya sa basketball courts, mga amenities, ay mas mahal po siya ng kaunti. At kung halimbawa facing sunrise naman siya, mas mahal din po siya ng kaunti. So, iba-iba po per unit yung pricing, pero hindi naman nagkakalayo, as in, konti lang po ang difference. So, for example po, itong inner unit po, lot area is 36 kasi ang inner unit minimum of 36 square meters. And floor area po nitong 2-story townhouse ay 44. So, 22 square meters sa taas, 22 square meters sa baba. Ang monthly equity po niya ay 3,331.67 in 3 months. So, ibig sabihin po, ang equity or down payment term niya ay 3 months to pay. Every month or per month po, ang monthly ay 3,333.67. Ang reservation fee po ay 6,000. Kapag online natin siya i-reserve, may additional lang po na 300 na online reservation charge. So, total of 6,300. Kasi ang kagandahan no, ang developer, which is Apex Homes, meron po silang online app wherein we can check the real-time inventory as well as we can reserve your unit. And then, sa Pag-ibig po, ang monthly, for 30 years na loan term, ang monthly po ay nasa 7,153.50. Kung qualified pa po tayo sa 30 years to pay. 18 to 35, qualified po tayo sa 30 years to pay. So, hindi ko pala nabanggit yung price ng end unit. So, for end unit naman, no, yung ganito, lipat ako sa kabila. Yan. Yan, for end unit, yung may extra space sa gilid, balihati kayo nung katabi mo. So, for end unit naman, ang monthly, by the way, reservation fee for end unit is 10,000 and additional charge for online reservation is 300. So, total of 10,300. For example po dito sa isang unit, ang total down payment po nito bukod sa reservation fee. So, reservation fee po muna. Then, after 1.5 month, doon po tayo mag-start ng hulog natin for the down payment. So, let's say po, itong unit na may 132,000 plus, 132,041 pesos ang total down payment. So, meron kayong option. Halimbawa, let's say meron tayong nakahandang ganitong amount. Pwede nating bayaran one-time payment para process na agad sa Pag-ibig. And then within 3 to 6 months, wait lang tayo ng approval ng housing loan sa Pag-ibig. Once approved, process po tayo ng move-in. So basically, pwede tayong mag-move in less than a year. Pwede nga rin within 6 months eh. Kung meron tayong naka-ready na pang bayad for the total down payment. So for example, yung 132,041 pesos. If gusto naman natin siyang installment, pwede rin po. So yun ang kagandahan. RFO na, installment pa ang down payment. So pwede po siyang bayaran ng 15 months to pay. So ang magiging monthly po niya sa 15 months to pay ay 8,802.73. And then sa Pag-ibig po, by the way, hindi po magsasabay ang down payment sa Pag-ibig ha. Tatapusin po muna ang payment ng down payment. Let's say kung 3 months to pay, tapusin mo na yung 3 months. Kung 12 months or kung 15 months, depende sa pipiliin ng unit, kung ano yung equity term option.
Tatapusin mo na yon, then tsaka ipaprocess sa Pag-ibig. So for that end unit na ini-example natin, kung 15 months to pay ang down payment, after 15 months to pay pa ipaprocess sa Pag-ibig. So ibig sabihin po, hindi rin po tayo makakalipat agad kung i-installment po natin yung ating down payment. Kahit RFO na po. Ang monthly naman sa Pag-ibig for end unit is mababa lang din po, 8,313.79. And ang required income lang po, no, basic salary, kailangan lamang po. For end unit, sa 30 years to pay, kailangan po ang ating basic income. Again, basic income po is 24,000 po, minimum. Ngayon, kung hindi po aabot ang ating basic income sa 24,000 for end unit, pwede po yun combine. So, kung meron kayong kakilala, kamag-anak, kaibigan, basta pinagkakatiwalaan ninyo, pwede nyo pong gawing co-borrower and i-combine ang inyong basic salary. Sa inner unit naman po, ang required salary naman po sa inner unit ay 21,000, at least 21,000. Sa mga nag-aabang po sa Santa Maria, Bulacan Housing Project, ikot po kami tomorrow, mag-live po kami, and para ma-notify po kayo every time na magla-live po kami is kindly follow us po dito sa ating TikTok account and other social media platforms. So, end ko na po yung ating lives. Again, I am Ms. Noramel Noliora, Sales Director of RRCT Realty and Team Leader of Team HomeQuest Guide. So, see you again in our next live. Have a good day everyone and God bless.